nyo ba, eto mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, may ipinapakalat po sila na video na kung saan nagsasalita dito, etong si Karim Khan, na sinasabi daw po na eto daw, heto na ICC na nagsabi na inosente si Tatay Digong. Sinabi daw po ng mga taga-ICC na inosente daw, ibig sabihin absuelto. Ito daw pong si dating Pangulong Duterte. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito yung post nitong isang sumusuporta kay dating Pangulong Duterte na vlogger dito sa Facebook. At ito pong bidyong ito mga kababayan, nakakuha na po siya ng 4.9 million views. Ibig sabihin marami na ang nakapanood at marami na ang nalinlang ng bidyong ito dahil meron na po siya mga kababayan na 6,700 mahigit na comment. And then kung titingnan nyo, yung views na nagain niya, nakuha niya, na ipakita sa taong bayan, kulang-kulang 5 million na. Nasa 4.9 million na ito mga kababayan. So ngayon itatama lamang po natin to kasi fake news po ito. Etong pinapakalat nilang ito. Pakinggan nyo mabuti ha, kung may sinabi dito si Karim Khan na eto pong si dating Pangulong Duterte ay inosente at absuelto. Kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan, kahit kasi dito sa ating bansa sinasabi na kapag kang isang akusado hanggat hindi napapatunayang guilty, inosente po siya. Pero hindi nangangahulugan na absuelto siya sa kanya mga kasalanan at talagang wala siyang kasalanan. Nakukuha niyo yung pinupunto natin. So ngayon pakinggan niyo po ito. Kung may sinabi na absuelto at talagang walang kasalanan si dating Pangulong Duterte. Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pre-trial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. And ayan, maliwanag ang sinasabi, yung mga judges ay nag-issue po ng yung mga judge nag-issue ng warrant. Ibig sabihin yung pinapakalat po nila na inaresto daw itong si dating Pangulong Duterte na walang warrant of arrest, may warrant of arrest po yan. Huwag po kayo magpapapaniwala doon sa mga nagpapakalat na wala pong warrant of arrest. Kaya kasi gumugulo. Hindi, sa totoo lang, kaya gumugulo itong isyong ito, nadadagdagan kasi ng mga nagpapakalat, especially sa Facebook at saka sa TikTok, pinapakalat po nila na wala daw pong warrant of arrest. Pero ang totoo po dyan, meron po talaga. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. In issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Kaya nag-issue ng arrest warrant yung mga judge kasi nakita nila na may grounds. Ibig sabihin, may talagang kailangang harapin o sagutin etong si dating Pangulong Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Duterte has committed the crime of murder. Yan, as the founder, as the head of the so-called Davao death squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. Yan! And I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations, with other... Biruin nyo ha, ito pala iniimbestigahan pa mula 2011 hanggang 2019. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. The partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail, warrants can be executed, and it's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. Yan. He will make his initial appearance before the court. Presumed innocent. Ibig sabihin mga kababayan, kaya nga nung paniniwala natin dito sa ating bansa, hanggat hindi lumalabas yung desisyon
ng korte hanggat hindi guilty etong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, siya po ay mananatiling inosente. Pero hindi po nangangahulugan noon na siya po talaga ay inosente at absuelto na sa kanya mga kasong kinakaharap. Ang pinalalabas kasi dito, napakaliwanag naman daw. Eto daw, heto na, ICC nagsabi na inosente si Tatay Digong. Kahit naman dito siya litisin sa Pilipinas, hanggat hindi siya napapatunayan na nagkasala, siya po ay mananatiling inosente. Pero hindi nangangahulugan na absuelto siya sa kanyang kaso. Bawas-bawasan po natin yung pagpapakalat ng fake news. Kasi sa totoo lang, eto po ay, biruin nyo, 4.9 million yung nakapanood, tapos ang daming nag-share, ang daming naniwala. Kaya nung nakita ko kanina, mga kababayan, sa totoo lang, sabi ko, aba, malito. Papalabasin nyo pa na sinasabi nitong si Karim Khan na inosente etong si Duterte. Sinasabi dito na maliwanag naman yung message dito ni Karim Khan. Napakaliwanag nung sinasabi dito, hanggat hindi siya napapatunayan na guilty, mananatili siyang inosente. Kahit naman dito sa Pinas, ganyan din. Soon. And the focus of the office is on the judicial proceedings and on proving its case before the judges of the International Criminal Court. Ayan. Napakaliwanag, mga kababayan, nung sinasabi dyan. Nung sinasabi dyan, mga kababayan, si PRRD ay mananatiling inosente hanggat hindi pa napapatunayan na siya ay nagkasala. Kahit po dito sa hukuman ng Pilipinas, ganyan din. Ang ating ang rule of law, hanggat hindi ka napapatunayan nagkasala, mananatili kang inosente. Ano po, tandaan po natin yan. Pero hindi nangangahulugan na inosente ka talaga at hindi ka nakakumit ng krimen. Ang sinasabi lang ng korte, hanggat hindi lumalabas yung verdict sa'yo na ikaw ay guilty or nagkasala ka, mananatili kang inosente. Ano po, pero hindi nangangahulugan na absuelto ka sa kaso mo. Magaling yung maliwanag. Kasi sa totoo lang, ito po ay ipinapakalat ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte para makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin at paasahin yung mga kababayang Pilipino natin na uuwi na as soon as possible etong si dating Pangulong Duterte dito po sa ating bansa kasi absuelto na siya. Wala pong katotohanan yan. Ano po, ngayon punta naman po tayo, mga kababayan, dito sa last topic natin na kung saan nagsalita na po etong si former VP Leni patungkol po sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte. Ano po, so ito, i-play po natin. As lawyers po, both of you, and given the recent arrest for former President Duterte, my question is, ang komento niya dito, ang tanong kasi dito, as a lawyer, kung ano daw po yung masasabi ni former VP Leni sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, ito ay pagpatuloy pa natin. do we have enough domestic laws in place to justify the legality of the arrest, given that we have 9851 and ang Ina versus Cayetano Supreme Court ruling ng 2021? Sapat po pa ito kasi I understand their argument is that walang due process, hindi na-exhaust yung local courts and local laws in the process. So, parang I cannot help but compare yung sitwasyon ngayon ni dating Pangulong Duterte sa kanyang sitwasyon ni Senator Laila. Yan. Etong pinakamagandang comparison. Sa totoo lang, mga kababayan, pinakamagandang comparison nito. Yung nangyari sa kaso dati ni former Senator Laila de Lima na kung saan fabricated case na itinanim lang ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, hindi ko naman nilalahat. At yung nangyari ngayon kay dating Pangulong Duterte na dumaan talaga sa due process. Ano po, so ngayon pakinggan natin yung comparison ni former VP Leni. Alam natin kung ano yung pinagdaanan niya. She was incarcerated for almost 7 years on trumped-up charges. Hindi niya question yung due process. She had to go through everything. So Tama. kahit mali yung mga paratang sa kanya, lahat niya yung hinarap. Lahat niya yung hinarap. At in the end, she was proven correct. Na talagang wala siyang kasalanan, kaya nga siya nakalabas. Pero ako kasi, parang sa akin, mas on a more personal level. Kasi nakita ko yung sitwasyon niya eh. Nakita ko yung sitwasyon niya na malayo sa sitwasyon ko yun. Halimbawa, nung binibisita ko siya, kasi, ewan ko lang kung sinusunod nila yung dapat, pero yung nakalagay,
meron siyang computer, meron siyang maayos yung kanyang kalagayan, he can freely roam around, merong mga conjugal and family visits na can be entertained, maluwag. Yung kay Senator Laila nun, hindi talaga ganun. Yung kay Senator Laila nun, yung kwarto niya, talagang sobrang liit na sobrang init, walang air condition, may electric fan naman siya. Ayun, nawala na nga ng kuryente. May electric fan naman siya, pero she did not have access to a computer. Senator siya nun, sinusulat niya lahat. Yung nagtatrabaho siya as senator, pero wala siyang access sa computer, wala siyang access sa telepono, wala siyang access sa internet. Nabigyan lang siya Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung magiging buhay ni dating Pangulong Duterte doon, napakaayos, napakaganda. Kung titingnan nyo, eto, pakita ko nga sa inyo yung possible na pag-anuhan sa kanya, pagkulungan sa kanya. Sana hindi tayo i-copyright ng may-ari ng video. Kasi isinare ko yun dito eh. Yan eto. Ito ang itsura ng kwarto ni Duterte sa The Hague. Solo room, walang kahati. Meron din siyang sariling kama, toilet, lababo at TV. Wait lang. Ito ang itsura ng kwarto ni Duterte sa The Hague. Solo room, walang kahati. Meron din siyang sariling kama, toilet, lababo at TV. Nagpo-provide din ng ICC Detention Center ng masustansyang pagkain. Diba? At pwede pang magluto kung anong Diba mga kababayan, napakasarap ng buhay. gusto ng former president. Basta bibili ng ingredients gamit ang system ng detention center. May libreng internet din at computer. Pwede siya makipag-ugnayan sa kanyang defense team at Sarap. Para ka naka 5-star hotel mga kababayan, pa-computer ka pa, pa-internet ka, paano pa hahanapin mo? Kung gusto mo silang i-video call, kung pwede yung ganon, i-video call yung family mo, mabi-video call mo. magbasa ng case files. Meron ding recreational activities at gym. Pwede Ito yung pinakamasarap dito, merong gym mga kababayan, pwede ka mag-exercise. siya mag-exercise, magbasa ng libro at manood ng balita. Ganito ang buhay ngayon ni former President Rodrigo Duterte sa kulungan sa The Hague. Ito O ayan, di ba mga kababayan, kung i-compare natin yan sa pinagdaanan ni former Senator Laila de Lima, mas maganda yung treatment na ibinibigay ng The Hague, Netherlands dito po kay ng ICC, dito po kay dating Pangulong Duterte. Kasi biruin nyo, sa atin mga kababayan, sa totoo lang, napakaswerte na ng isang tao, ng isang individual or ng isang pamilya na may matitirahan na ganito kaganda na kung saan kumpleto na. Dahil kung tutusin mga kababayan yung pagkain niya, sagot na naman po ata yan ng ICC. Ano po, tapos yung mga computer niya mga kababayan at saka internet, sagot na naman din yan siguro ng ICC. So kung tutusin, wala siyang gaanong babayaran, may pa-doktor pa siya. So saan pa siya? Mga kababayan, ano po, napakaganda ng treatment na ibinibigay sa kanya na masasabi natin na makakapahinga po siya ng mas maayos, unlike kung naandi dito siya sa Pilipinas na kahit hating gabi na, kinakaladkad pa siya sa isang rally para lang pagsalitain, para lang maipromote yung mga kandidato na hindi naman niya mahagilap yung iba. Diba, ipagpatuloy pa natin dito. Siya ng karapatan na pwede siyang manood ng movies after a long time. Diba? Tapos pwede lang siyang manood on Saturdays, every Saturday afternoon, 1 to 5. Pero yung papanoorin niya, isasabit niya muna at yun yung ilo-load ng police at yun yung pwede niyang panoorin. So, pag pupunta nga kami, nagpaparecommend pa siya kung ano yung mga mapapanood. Nililis na niya, di ba? Yung mga K-drama. Sabi ko kung 1 to 5, hindi mo pa matatapos, so paputol-putol. So, ang gusto ko lang dito sabihin na she had to endure all of that. Oh. Kasi sinunod niya yung due process. Hinarap niya yung charges against her, no matter how difficult and unfair those charges were. Kahit obvious na political harassment. O, di ba? Yan kasi ang problema. Yan yung sinasabi natin noon pa na wag mong gawin sa iba. Wag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo pabalik. Ang problema kasi, political harassment nila, etong si former Senator Laila de Lima, bago nananawagan sila ngayon na political persecution yung ginagawa sa kanila ng Marcos administration. Tapos ang pinakamasaklap pa mga kababayan, si Duterte walang bilib sa Panginoon. Hindi niya pinagtatawanan niya sa madalit salita ang Panginoon ng mga panahon na yon dahil nga bakit daw ipinako sa krus.
Tapos ngayon, yung mga taga-suporta niya, nananawagan ng prayer rally. Ipagdasal daw, itong si dating Pangulong Duterte. Alam nyo, sa totoo lang yung mga humihingi ng due process ngayon, yung mga nananawagan na wala daw due process na ibinigay kay dating Pangulong Duterte, yun naman ding yung taong ipinananawagan nila, yun din yung tao na lumabag at ayaw sa due process. Alam niyo yung pinupunto natin? Kasi di ba sa panahon nila walang due process, basta lang kung sino lang talaga yung gustong itumba, di umano, yun yung maiitumba. Mga kababayan, nang walang due process, tapos ngayon nananawagan kayo ng due process. Nananawagan kayo na ipagdasal. Yung pinananawagan ninyo na tao, ayaw nga sa Panginoon, minumura ang Panginoon. Diba mga kababayan, nilalait, inaalipusta ang Panginoon. So paano kayo pakikinggan ng Diyos? Diba, ipagpatuloy pa natin. Every time magbibisita kami, no rank or muntik pang mamatay kasi na-hostage siya. Kung naalala nyo, yung incident na yun, pinasok siya sa kwarto niya nung hostage taker. Pwede ko naman sabihin na nakapagtulong pa siya nung pinasok yung atin ako. So, sobrang sabihin, pinagdaanan niya to. And, naging patient siya kasi alam niya may prosesong sinusunod. Tama! Yun lang. Yung lahat lang na sinasabi ngayon, first step towards accountability, justice, na pinagdaanan din ni Sen. Laila. Kaya, all this talk about everything that's happening, about your process, about how unfair everything is, lagi kong nababalik dun sa sitwasyon. Ayan. Maliwanag kinumpara ni former VP Leni kung ano yung nangyari kay former Senator Laila de Lima at kung ano yung nangyayari kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga naman kung tutuusin, sobra yung treatment na ibinibigay kay dating Pangulong Duterte pamula nung inaresto siya, isinakay siya sa eroplano, dinala sa The Hague, Netherlands. Napakaganda ng pagtrato po sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng yon, masama pa rin ang gobyerno sa paningin ng mga kababayang Pilipino natin kasi pinapalabas nila na isinuko sa mga dayuhan etong si dating Pangulong Duterte. Pero kung tutuusin talaga mga kababayan, mismong si Harry Roque nga, eto na lang ang isipin nyo yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, eto na lamang po yung isipin po ninyo. Kung si Harry Roque noong mga panahon na naging miyembro ng ang Pilipinas ng ICC, sobrang saya kasi mapapagbayad na daw yung mga taong basta na lamang po magpatumba na mga kababayang Pilipino natin. Bakit hindi nyo maunawaan yun? Diba, bakit magagalit kayo sa gobyerno kung si Harry Roque para sa kanya priceless na naging miyembro ang Pilipinas ng ICC at may mga taong nililite sa ICC? Bakit nyo kagagalitan ng gobyerno? Diba dapat matuwa kayo kasi si dating Pangulong Duterte ay humaharap sa due process. Ibig sabihin, binibigyan siya ng pagkakataon na idepensa yung kanyang sarili at itama yung maling paniniwala laban po sa kanya kapag nalusutan niya itong mga kaso na kinakaharap niya sa International Criminal Court.